advancement in knowledge. Kung baga po ay magkaroon po, pag sinabi po kasi natin advancement, is yung pagsulong or yung progress na magkaroon tayo ng proseso sa kaalaman, lalo na po sa ating Panginoon. But ngayon po, hindi na po natin lahat yung tatalakayin. Dako na po tayo sa pinakang topic po natin. Ang topic po natin ngayon ay about sa advancement holiness. Ito po yung church covenant pa rin po nang iniutos po sa ating simbahan na ito po ay dapat natin gawin. Advancement in holiness. Ayan, sabi ko nga po, ang advancement po is about, ibig sabihin po ay pagsulong or yung magkaroon ng proseso. Saan po tayo magkaroon ng proseso? Magkaroon ng process yung ginagawa natin bilang isang anak ng Diyos sa pagiging banal, pagiging holiness. At isa po sa pinakamahirap na gawin ng isang anak ng Diyos ay yung maging banal ka po at maging maayos ka. Pero po mga kapatid, alam niyo po ba na tayo po ay naging banal na sa Panginoon ng Panginoon? Nung tayo po ay naligtas na, nung tayo ay tumanggap na sa Kanya. Nung tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan at tinanggap natin si Yeso Kristo bilang ating pong sariling tagapagligtas. Mamaya po tatalakayin po natin ang mga bagay na dapat natin gawin bilang isang anak ng Diyos na bakit natin kailangan maging banal, bakit kailangan natin iproseso or gawin natin ang pagiging isang banal. Church member are to strive for the advancement of the church. Ibig sabihin po mga kapatid, ang mga member sa simbahan ay dapat po nagkakaroon po ng pagsisikap na pagsulong ng simbahan. Ibig sabihin po mga kapatid, kailangan natin na magkaroon talaga ng determinado at gawin talaga natin yung mga bagay na kung ano yung pinag-uutos ng salita ng Panginoon. Ayun po, last time po, ang huling aralin ay nagbibigay din po na magsumikap po tayo yung last week, na magsumikap po tayo sa pagsulong po sa kaalaman. Magkaroon tayo ng proseso sa kaalaman po. But today, we shall see that we are to strive for advancement in holiness by the aid of the Holy Spirit. Ibig sabihin po mga kapatid, tayo po ngayon, ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sa pagsulong po sa pagiging banal. Ngayon ay nakita natin dito, tayo ay dapat magsikap para sa pagsulong po sa kabanalan sa tulong po ng banal na Espiritu. Ayun po yung trabaho ng banal na Espiritu. At too often the God's people have too much self-confidence and have tried to do and act and live apart from Holy Spirit power, only to fail. Yan po. Everything we do in Christian, even in self-leadership, be by the aid of the Spirit. Dito po mga kapatid, makikita natin na ang lahat ng ating ginagawa sa Kristiyano pamumuhay at paglilingkod ay dapat po sa tulong po ng banal na Espiritu. Hindi mo kaya maging banal sa sarili mo lamang. Kaya nga, yung mga unbeliever, kapag bagong taon na sinasabi po nila na ito po yung aking New Year resolution. Magkakaroon po ko ng New Year resolution. Hindi po yun yung paraan para po tayo magkaroon ng pagbabago. Ang tanging paraan para ikaw ay magkaroon ng pagbabago, magkaroon ka ng kabanalan, magkaroon ka ng kaalaman, is tanggapin mo muna si Kristo bilang sariling tagapagligtas at doon na magsisimula yung proseso or magkaroon ka ng tinatawag na pagsunod sa ating Panginoon. At number 1 po, ano po ba yung kabanalan? What is holiness? Biblical holiness does not mean sinless perfection. Ibig sabihin na hindi ka na magkakasala, hindi ka na magkakamali. Kahit preacher nagkakamali, kahit mga pastor nagkakamali. Kaya wag natin sasabihin sa kanila na titignan natin sila sa mataas na level. Kundi tignan natin sila sa servant. Servant din sila. Servant din yung mga preacher, servant din yung mga leader. Kaya lahat tayo dito pantay-pantay. Lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na ang tawag ko dito,
Pagka sa paglilingkod sa Panginoon, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Kaya nga po sabi ni Pastor nun eh, walang ano dito, walang posisyon-posisyon. Kasi, kumbaga, wag natin tawagin na ma'am, engineer, or an architect, diba? Kasi nga, in the sight of God, pantay-pantay tayo. We are the servant of God. At mababasa po natin yan sa uh, 1 John chapter 1, verse 8 to 10. Pwede po pakibasa, Sister Danica. 1 John chapter 1, verse 1 to 10. Ay, 1 to 8 to 10 po pala. Sahin ko po sa Tagalog para po mas maunawaan natin. Kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, ay ating ginagaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya nga, tayo po mga kapatid, magkakamali pa rin tayo. Magkakasala pa rin tayo. Kahit na tayo ay tumanggap na sa Panginoon, nasa katawang lupa pa rin tayo at nasa katawang laman pa rin tayo. Magkakamali ka pa rin. Pero sumunod na talata po, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal. Siya na tayo patawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalipuan. Kung sinasabi natin tayo ay hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling ng ating Panginoon. At ang kanyang salita ay wala sa atin. Sabihin po mga kapatid, kung tayo po ay sinasabi natin sa sarili natin na hindi tayo nagkakamali, wala tayong pagkakasala, dinadaya po natin yung ating mga sarili. But neither does the biblical teach that believers will live in habitual sin either. Ngunit hindi rin tinuturo ng Biblia na mga mananampalataya ay mamuhay po sa nakagawi ang kasalanan. Ibig sabihin po na nakagawi ang kasalanan, yung dating ikaw, yung dating Raymond, yung dating Brother Adrian, dating Princess, dating Danica. Hindi po, ulit hindi ito tinuturo ng Biblia na mananampalataya ng buhay sa dating ugali. Okay po. Na mababasa pa po natin sa 1 John chapter 3 verse 9. Nasabi po diyan, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi maaaring magkasala, sapagkat siya ay pinanganak ng Diyos. Ano po bang ibig sabihin nun na hindi nagkakasala? Ang ibig sabihin po nito, yung banal na spirito, hindi po yan nagkakasala, hindi po yan nagkakamali. Ayan po yung natanggap natin mula sa ating Panginoong Kristo. Diba dati, di ba pagka tayo nag-share ng gospel, sinasabi natin na ang tao ay may tatlong bahagi. Katawan, kaluluwa, at saka espiritu. Pero nung hindi pa siya tumatanggap sa Panginoon, dalawa pa eh. Katawan at saka kaluluwa. Wala pa siyang espiritu, patay pa. Nabuhay lamang yan nung siya ay tinanggap niya ating Panginoong Kristo. At ito po yung tinutukoy dito. Na yung hindi po nagkakasala, yung banal na espiritu po. Ano po, ang nagkakasala po ay yung laman natin at yung kaluluwa natin, yung sarili natin. Ayun kasi yung totoong tayo, yung kaluluwa. Ayan po yung nagkakamali. Letter B, biblical holiness as reference to godliness or saintliness. Ibig sabihin po, biblical holiness, kakailangan talagang maging banal, maging banal, maging banal. It means separation from the Word and consecration to God. Kundi magkaroon po tayo ng paghiwalay sa mundo at pagtatalaga sa Diyos. Iba tayo sa mundo, iba tayo sa ano pong tawag dito, iba po tayo sa mga ginagawa ng mundo. Ginagawa nila yung nagiinom, nagbibisyo, kung ano man yung ginagawa nila ng mga kasalanan. Dapat separate po tayo sa ganung bagay.
O minsan, alam ko lahat tayo guilty sa ganito. Mahirap kasi ano itong yung pagiging holiness. Alam ko lahat tayo may mga pagkakamali tayo. Kahit ako may pagkakamali din. Lahat tayo may mga pagkukulang. But dito po makikita po natin dito sa na ang kabanalan po ay sa Biblia, tumutukoy sa kabanalan o kabanalan na nangangahulugan ito ng paghiwalay po sa mundo. Ibig sabihin, separate po tayo dyan sa gawa po ng mundo. In letter C, a church has not made any real advancement until she advanced in godliness and consecration to the Lord. O ang kabanalan po na angkop sa mga tao ay ang mataas po na moral. Sabihin po mga kapatid, ay makitaan talaga tayo na maayos. Kasi tayo yung tinitignan ng mga tao. Tayo po yung anak ng Diyos, tayo po yung tinitignan nila. Ethical at spiritual na mga katangian ng tunay na kristyanong pag-uugali. At ito ay ang mamuhay ng isang tunay na tulad ng ni Kristong buhay. Sabihin po, makita sa atin yung Christ-likeness na magaya natin yung katangian ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po ibig sabihin na gayahin natin yung Panginoon na magkaroon ka na rin ng kapangyarihan. Hindi po yun. Ang ibig sabihin po yung katangian ng ating Panginoon. Kung ano yung meron siyang katangian na pwede natin magaya sa Kanya. Gaya ng pagkumbaba, maging maamo, maging mabait. Ayun po yung dapat nating magaya sa Kanya. What good is an advancement in finances, attendance, friendliness, and fellowship is still no progression in holiness. Kung saan po ito ay mamuhay ng isang tunay na tulad ng Kristo buhay, tandaan na ito ay magagawa lamang sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Upang magaya mo yung ating yung kawaris or yung maging likeness po tayo ng ating Panginoon sa Kristo, hindi mo yan makakaya sa pamamagitan ng iyong lakas. Makakaya mo yan sa kapangyarihan ng Diyos. Yan po yan. Kung ikaw nahihirapan ka na maano yung kasalanan mo na pagkadala-dala mong kasalanan hindi mo mabitawan dahil nga sa sarili mo at hindi ka umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Mahirap pag hindi mo nire-rely yung buhay mo sa Panginoon. Na yung kasalanan mo na tinatago, ano po, parang mahirap tanggapin. Kasi minsan tayo naman, nung bata tayo, pag may kasalanan tayo, di ba? Lalo na kami, nung mga bata kami. Pagka nagkasala kami, di naman natin maiwasan na itago yung mali natin. Kasi nga, nahihiya tayo. Di ba pagka nagkakasala tayo, nahihiya tayo sa sarili natin na ang hirap aminin sa mga magulang natin yung kasalanan po natin. Ano po? Alam ko po na, kasi kami mga 90s, naranasan namin yung mapalo. Ano po? Lalo na yung mga kapatid ko, si kuya at si ate. Kapag may kasalanan sila, halimbawa, kasi ang uso pa nun dati, yung mga text, yung goma, yung ano. Yung kuya ko, ang ginawa yung sa ate ko, ang sabi ng nanay ko, wag na kayong wag na kayong lumabas. Sige pa rin ang laro nila sa text. Nagalit yung nanay ko. Ginawa ng nanay ko, sinangag yung text. Pinakain sa kanila. Di ba? Minsan may mga tayo May mga utos sa atin yung Panginoon na hindi natin kaya talagang sundin. Bakit? Kasi may gusto ka pang gawin sa sarili mo. Na parang nag-enjoy ka pa. Nag-enjoy na tayo sa kasalanan. At ayun po, mga kapatid, ano ba yung kabanalan na makita sa atin po mga kapatid yung pagiging banal at magkaroon po tayo ng likeness, yung like Christ. Kayain natin kung ano yung katangian ng ating Panginoong Kristo. At mababasa pa po natin sa Romans chapter 8, verse number 12. Sabi po dito,
Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mabubuhay kayo ayon sa laman, ay mga matay kayo. Tatapan kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga buhay kayo. Sabihin ko mga kapatid, tayo po kasi, nangyari po sa atin dati na namatay yung Espiritu dahil sa mga ginagawa nating kasalanan. Ano po? Nung time ni Eva at Adan, kaya namatay yung Espiritu, kaya nalayo tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Nawala yung relationship natin sa Kanya because of sin. Amen? Because of sin. Kaya po tayo ay nalayo sa Panginoon. Kaya ang pinapaliwanag po dito sa Romans, kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Kaya kung ikaw anak ka na ng Diyos, namumuhay ka pa sa laman, namumuhay natin, hindi po yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Gusto po ng Panginoon sa atin, buhay na yung Espiritu natin, mabuhay po tayo sa Espiritu. Mababasa pa po natin sa Romans chapter 8, verse 7 to 8, yung po binasa na po natin. 8 verse 12. Romans chapter 8, 7 to 8 po. Sabi po dito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay sapagkat hindi napasasakalaw sa kautusan ng Diyos, hindi nga At alam po natin mga kapatid, na ang Diyos hindi po siya natutuwa kapag mayroong kasalanan. Alam po natin nung Old Testament kay Noah, bakit pinabuhos ng Panginoon yung malakas na bagyo? Dahil nga sa kasalanan ng tao. Dahil nalungkot ang Diyos. Na bakit ganito ang ginagawa nila? Kaya ang ginawa ng Panginoon is nagbigay siya, nagbuhos siya ng pinakamalakas na bagyo. Kaya ang Diyos po mga kapatid, to the point na ang Diyos po, kapag gumagawa tayo ng mga pagkakamali, di po siya natutuwa. Nalulungkot po siya. Nasasaktan po siya. Parang ang magulang. Pag ang anak po natin, di ba po, mga tatay, mga nanay, kapag anak po natin nagkakamali, nalulungkot tayo eh. Lalo na kapag kahit nga lang mga aksidente, nangyari masama sa kanila. Nalulungkot tayo, nasasaktan tayo. Lalo na kapag binubuli sa school, di ba Brother Tess? Alam ko, naranasan mo yun eh, yung anak mo nabubuli. Siyempre, ikaw, mararamdaman mo, masasaktan ka. Anak mo yun eh. Ganun din sa Panginoon. Kapag nagkakamali tayo, nasasaktan po ang Diyos. Nalulungkot po ang Panginoon. And number 2 po, what holiness does for the church body? Ano po ba yung ginagawa ng kabanalan para sa katawan ng simbahan? As a church, the head of the church is Jesus Christ. Tayo po yung body. Okay po? Sabihin po, tayo po yung katawan. Sa katawan po, may kamay, may paa, may mata, may ilong. Okay? Ganyan po. Ibig sabihin po mga kapatid, tayo po ay ano ang ginagawa ng kabanalan para sa katawan ng isang simbahan? Ano ba yung ginagawa ng pagiging holiness sa loob ng simbahan? Mababasa pa po natin sa Psalms 93 verse 5. Basahin po ni Brother Terso. Psalm 93 po, verse 5. Testimonies are very pure. Holy become thy house, O Lord, forever. Yun po, sabi po dyan, ang iyong mga patotoo ay totoong tunay, ang kabanalan ay nararapat sa iyong bahay. O Panginoon ng pakailanman. Sabihin po, the church is holy place. Kaya po, mahalaga po na yung simbahan talaga, magmukha siyang simbahan. Ito po.
At tayong mga nasa simbahan, magmukha tayong taga-simbahan. Kaya nga pagka lalabas tayo sa church, minsan marami mga testimony ng mga pastor, na kapag nakikita pa lang sila, alam na agad na, pastor to. Kumbaga, bilang isang anak ng Diyos, mga kapatid, makita sa atin yung reflectness ng ating Panginoon, yung reflection niya, makita rin ng tao kung ano ba yung pagiging isang anak ng Diyos. But dito, pinapaliwanag po sa verse na to na sinasabi po na maging banal po yung holy place. And letter B, sabi po dyan, what becomes the church body? Sabi po dito sa ating sa lesson, carpets on the floor or yung fancy tapestries hanging on the wall. Yung nakikita na ba natin ito, yung mga kortina, yung mga nakikita natin, and ba yung kagandahan ng simbahan? Hindi po, makikita po na, hindi lang po yung dapat yung makita sa simbahan. Hindi ito po ang dapat makita sa simbahan. No, the one thing that really flatters of beauties of the church is holiness, Christ-likeness. Kundi makita po sa atin yung Christ-likeness, yung katangian po ng ating Panginoong Kristo. Na mababasa pa po natin yan, kung alam po natin yung Galatians chapter 5, it's talking about the walking in the Spirit. Na lumakad tayo sa banal na Espiritu. Na lumakad tayo sa naayon sa kalooban ng Diyos. A church has not made any real advancement until she advanced in godliness and consecration to the Lord. What good is advancement in finances, attendance, friendliness, and fellowship, and still no progress in holiness? Sa kabanalan, angkop sa mga tao ng Diyos ay mataas na moral. Di po. Ang isang simbahan ay hindi nakakagawa ng anumang tunay na pagsulong hanggang sa siya po ay sumunong sa kabanalan at pagtatalaga sa Panginoon. Ano ang silbi ng pagsulong sa pananalapi, pagdalo, pagiging palakaibigan at pakikipagkapwa at wala pa rin pangunlad sa kabanalan? Kaya mga kapatid, mahalaga po na magkaroon po din tayo ng tinatawag natin na friendliness or dito sa church na ito, tayo po yung mga magkakapatid sa Panginoon. Kasi sa ibang simbahan, kapag sila nagsisimba, lalo na po tayo, nakagiyas na natin yung dati nating religion, okay po. Na kapag nagsisimba, labas na. Wala naman silang mga fellowship eh. Diba? Nakagiyas na natin na religion. Paglabas natin, punta na tayo ng bahay, wala na tayong gagawin. Tayo kasing mga Baptist, tayong mga anak ng Diyos, iba tayo sa kanila eh. Kapag ikaw, labas mo ng church, dapat isipin mo pa rin, magkaroon ka ng devotion, mag-pray ka, di ba? Iba tayo sa kanila eh. Kakaiba tayo sa mga ibang mga sekta, sa mga ibang religion. Magbasa po tayo ng Biblia. Sa Ephesians chapter 4, verse 20. Basahin po ni Brother Bon, basahin niyo po yung Basahin po natin yung salita ng Diyos sa Ephesians chapter 4. Brother Bon. Letters. Si Brother Bon po magbabasa ng Bible. Ephesians chapter 4, pasabi po. Chapter 4, verse 20. Opo. Hanggang 24 po. Ayun po, background lang po sa Ephesians po. Yung book po ng Ephesians ay
Tinatalakay po sa mga Efeso na ang mga disiplina ang kinakailangan gawin. Baga, dinidisiplina po yung mga taga-Ephesians na mamubog sila sa pananampalataya sa Panginoon, na sila po ay mga tunay na anak ng Diyos. Gayun din naman, ang pag-aaral sa nilalamang aklat ng Efeso ay pagpapatibay po sa isang mananampalataya upang magampanan po natin yung layunin at pagkatawag sa kanya ng Diyos. Kaya huwag pong sabihin na hindi ka tinawag. Tinawag ka po ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Tinawag ka ng Panginoon upang tayo po ay mamuhay sa kabanalan. Magkaroon po tayo ng pagkagaya po sa ating Panginoon. Ang layunin ng sulat ay upang kumpirmahin at palakasin ang isang lumalagong iglesia. Ayun po yung ibig sabihin po ng Book of Ephesians. Kaya isinulat po ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso upang magkaroon ng tinatawag na maayos sa pananampalataya sa Panginoon at magampanan nila kung ano ba yung isang anak ng Diyos at ano ba yung ginagawa ng isang anak ng Panginoon. At babasahin po ulit natin yung Ephesians chapter 4, babasahin po sa Tagalog para po mas maunawaan po natin. Sabi po dyan, ngunit kayo hindi nangagtuto ng ganito kay Kristo. Kung tunay na siya ay inyong pinakinggan, kung pinakinggan po talaga natin ating Panginoon, ito po yung mga result. At kayo tinuruan sa Kanya dahil katotohanan na kay Jesus. At inyong gawin at inyong iwan po tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Yun po, pinapaliwanag po dito na nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas, sinabi po doon na iwan o kalimutan mo yung mga bagay na dati na. Ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kaalayan ng pagdaraya at kayo'y mga bagong sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen po. Ibig sabihin po mga kapatid, tayo po, yung natanggap natin na banal na espiritu, perfect po yan, maayos po yan. Kaya ang gusto ng Panginoon, yung natanggap natin na ganyang bagay, gusto ng Panginoon, i-maintain natin. We as a Christian, bilang tayo mga anak ng Diyos, bilang tayo mga lingkod ng Diyos, ma-maintain natin yung tinatawag na holiness, na kagaya ng Panginoon. At magbasa pa po tayo sa Colossians chapter 3, verse 5 to 15. Medyo mahaba po yung verse, pero halos the same lang po yung sinasabi dito sa Ephesians. Sa Colossians chapter 3, verse 5 to 15. At ang aklat naman po ng Colossians ay tumatalakay naman po sa na yung mga taga-Colossians po ay gusto po ni Apostle Paul na magkaroon po sila ng tinatawag na ethics or yung maayos na pamumuhay bilang isang anak ng Diyos. Ethical. Tinatalakay din po dito yung bawat aspeto ng buhay ng Kristiyano. Unang tinatalakay ni Pablo dito sa may chapter 1 po ng Colossians, makikita po natin doon yung tahanan ng isang pamilya. Trabaho hanggang sa kung paano pakikitunguhan ng ibang tao. Tinuturo din kung gusto mong magbasa kung paano kaya nga hindi na natin kailangan ng mga ibang mga books para e-books. Bible lang. Sapat na. Mas marami ka na matututunan. Gusto mo nung maging maayos yung pakikitungo mo sa tao. Basahin mo yung Colossians. Tuturuan po tayo na paano po tayo makikitungo sa mga tao. Ang tema ng aklat ay ang kasapatan ng ating Panginoong Jesucristo sa pagtagpo sa lahat ng ating pangangailangan sa bawat aspeto ng ating buhay. Basahin ko po siguro yung yung Colossians chapter 1. Maganda po yung mga sinasabi dito. Chapter 3 po pala. Chapter 3 verse 5 to 15. Ang sabi po diyan ay patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Sabihin po, tayo po, tumanggap kay Kristo. Ang gustong iparating ni Pablo sa mga taga-Colossians, patay ka na sa kasalanan, wala na yan. Nabuhay na yung espiritu mo. Kaya ang gusto niya is, mamuhay ka sa espiritu. Ganito ang maging ugali ng isang anak ng Diyos.
Ito po yung mga sinasabi sa Colossians chapter 5 verse 1, yung mga kasalanan po, yung pakikiyapit, karumihan, masamang pita at masasamang lasa, at kasakiman, at yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Alam po natin kanina, binanggit ko po na ang Diyos nalulungkot siya pagka may kasalanan. Dito naman po, pinaliwanag sa Colossians, hindi na siya nalulungkot, nagagalit na po siya. Nagagalit po siya kapag may sumusuway po tayo sa kalooban ng Panginoon. Na inyo rin nilalakaran ng una ng kayo'y mga buhay pa sa mga bagay nito. Dati po, namumuhay pa tayo sa kasalanan, di pa tayo, wala pa tayo sa kalooban ng Panginoon sa Kristo. Di pa tayo tumatanggap kay Kristo. Nilalakaran pa natin yung mga ganyang bagay. Tatapwat, ngayon ay inyo na mamlayuan ang lahat ng mga ito, yung galit, kapotan, paghihinala, panungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong mga bibig. Huwag kayong mga gumugulaan sa isa't isa, yamang ilubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na magbago sa kaalaman ayon sa larawan niya umalang sa kanya. Doon hindi maaari magkaroon ng liyego ng mudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli ng baro-baro, ng skita at ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Kaya po yung verse 12, sabi po diyan, mangagbihis po tayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, gaya po ng mga anak ng Panginoon, gaya po ng mga tumanggap kay Kristo. Na mga banal at minamahal, na isang pusong mahabagin, ng kagandaang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapainudhod. Diba po? Dito pa lang sa chapter 3, tinuturo na po ni Apostle Paul kung ano po yung dapat nakatangian ng isang anak ng Diyos. Tinuturo po ni Apostle Paul yung pagiging ethics po natin, yung magkaroon tayo ng ethics pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon. Mga tiisan kayo sa isa't isa, mga patawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bis kayo ng pag-ibig, na siyang tali ng kasakdalan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Tayo po ay tinawag sa isang katawan ng ating Panginoong Kristo. At ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, is magkaroon tayo ng tinatawag na, yun po, yun naman po lagi yung point eh. Maging kagaya natin yung ating Panginoong Kristo. Napahaba na po, no? Point number 3 po. Point number 3, ways in which we pay to advance the church body in holiness. Yung mga paraan na nabibigo natin na isulong ang katawan ng simbahan sa kabanalan. Minsan nagkakaroon tayo ng pagkabigo. Minsan nagkakamali talaga tayo. Kaya nga, yung sinless perfection na sinasabi doon, hindi yun applicable sa atin kasi magkakasala pa din tayo. Magkakamali pa rin po tayo. Kaya dito, mga paraan na nabibigo natin, isulong yung katawan ng simbahan sa kabanalan. Sa pamamagitan po na minsan, letter A po, improper speech. Ibig sabihin po, sa pamamagitan ng hindi wastong pananalita. Diba? Minsan po may mga offending tayo ng mga sinasabi. Minsan may mga sinasabi tayo sa iba na minamindset na lang natin na minsan nagkakamali na tayo sa iniisip natin. Na minsan, kaya nga sabi kanina yung binasa natin na verse, na huwag din tayo maghihinala. Minsan, alamin mo muna yung istorya. Alamin mo muna yung kung bakit siya ganun, ba't ganito yung ginagawa niya. By proper speech, minsan doon tayo nagpe-fail sa pamamagitan ng hindi wastong pananalita. Na mababasa pa po natin sa 1 Peter chapter 1, verse 15. Sino po pwede magbasa? Sister Joanne.
chapter 1, verse 50. Yun po. Ngunit yamang banal lang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Ibig sabihin lamang po na ito, we as a Christian, bilang isang mga anak ng Panginoon, mahirap man gawin, pero kailangan natin gawin na maging banal talaga tayo. Kaya nga kailangan natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Kailangan natin i-maintain. Kasi lahat naman ng mga bagay, itong church building, hindi naman to agad-agad mabubuo. Kung walang bakal, walang ano, baga may process. Kaya ito, tinuturo sa atin, advancement in holiness, na magkaroon tayo ng proseso. I-process natin yung tinatawag na pagiging banal. In Ephesians chapter 1 verse 4, sabi po ni Sister Sarah, Ephesians chapter 1 verse 4. Ayun po, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ng sanlibutan, ito po, upang tayo ay maging banal at walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya po mga kapatid, mahalaga po na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na pagiging banal po sa ating Panginoong Kristo. At hindi lang po yun sa pamamagitan din po ng ating pananamit. Kapo po, pinaliwanag ko kay Kuya Charlie na tayo bilang isang anak ng Diyos, kailangan makita rin sa pananalita, sa pananamit sa kilos man natin. At di lang din po yun. Better see, sa pamamagitan ng hindi wastong paggawi, mga hindi po natin, mga minsan na pagkakamali po natin. Pangapat, paano sulong ang katawan sa kabanalan? Yung sa pagiging banal, ito ang kabuuan ng kabuuan. Kailangan po talaga natin maging banal, sapagkat tayo po ay anak na ating Panginoon. At kung babasahin pa natin sa Romans 12:1, pinapaliwanag po doon na I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, magkaroon tayo ng tinatawag na living sacrifice. Mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. At yun lamang po, tayo po ay tumayo na po at tayo po mananahin sa ating pong Sunday School Open. Kaano po si Brother Adrian. Tayo po'y manalangin sa pagkakulit tayo sa aming pagkakulit. Ang naming Diyos, na dakilat mga pamilya sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa aming mga kapamilya na inusulita. Gawa ito ang mga turo ay ni-apply din po namin sa buhay. At sa aming pagbibigayan, i-bless po ito, magamit po sa inyo. Pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.